So ayun, okay, KGX yung sa akin lahat. Check muna natin to, no? So, kagising ko lang, no? Kagising ko lang. Kasi kanina nagpunta kami ng Pampanga. And then medyo wala akong tulog kagabi, pero pumunta kami ng Pampanga kaninang umaga. Tapos, pagbalik ko, natulog ako. And then nagulat na lang ako, is akala ko hanggang 101 lang ang ibabagsak, dumiretso na ng 99. So, possible, yan, 98 or mag-bounce dito sa 97.3, 72. So, ito yung support natin dito sa ilalim, mga kapatid, no? So, kung titingnan nyo, lahat ng support natin, dinaanan. Ayan, no? Nung natapos ang candle, ito, natapos ang candle dito, possible, magkakaroon pa ng drop to, no? So, based naman dito sa liquidation heat map, map natin, eto siya. So, may nabubuo na ulit dito, no? So, nawala to. Itong bagyo na to dito sa area na to. So, para sa akin, kung kukunin man niya si 98139 or si walang kukunin kay 97 eh. 'Di ba? Kung walang kukunin kay 97, kay 98 lang. Possible magkaroon ng mga maritindi diyan, no? Na volume, baka puntahan mga lods, no? Baka puntahan. Okay, baka mag-bounce back, no? For me, once na nag-bounce back si BTC, no, hintayin natin mamaya siguro mga 10:30, parang ganyan, no? So, diyan malikot ang market. So, tingnan natin kung ano yung possible na puntahan niya mamaya, no? So, para sa akin, ano lang to, tulad nga ng sinabi ni Ash Crypto, no, nakita ko lang to kanina. Eto, hindi ko na babasahin to. More on ChatGPT kasi daw US, no, kumbaga bumagsak ang stock market, tawag daw nila yun si DeepSeek. And then bakit daw, kasi nga ano ba sabi niya dito? And as of now, not only that, today overtook ChatGPT. Hindi daw nila ito napansin, no? Ayan, no? ChatGPT to become number 1 pre-app on the Apple App Store. Ayan. As of now, ChatGPT is valued at 157 billion while DeepSeek is valued out merely 0.2% of that. So, parang ano, no? Parang kahit ako hindi ko alam bakit ano yan, dahil ba sa pre-up yan? Hindi ko alam eh. So, ito yung mga hindi ko pa nagigets na tawag dito ng mga news di ba? So, comment nyo sa ilalim mga lods para at least alam ko din kung ano yung ibig sabihin nitong mga to, no? So, pero para sa akin naman, in the past few hours, BTC is down over 5%, no? Sa akin yung 5% is maliit yan dahil nga institution na na nagtitrade Pero hindi ko lang siya expect na bigla siyang babagsak ng 5%. Kasi nga 103.8 ang pinaka nakikita ko last dip kagabi tulad ng sinabi ko sa video. And dahil doon, syempre, nagtawag dito. Nag-post tayo ng mga papasukin namin na tawag dito na altcoins. Pero ang sinabi natin dun sa group, hintayin munang bumaba tong kay BTC. Kaya lang, syempre ako, nandun ako sa 103.8. So, sinunod ng team yun, no? 103.8. Yung iba nga lang, hindi sinunod yun. Kumbaga ang ginawa, dun sila sa near, no? Sa pinakadulo ng entry, dun sila pumasok. Kaya lang, may rules tayo sa group na kailangan, once na papasok ka ng maaga, 30% muna ng margin mo. For example, 100 USDT ang margin mo, ipasok mo muna 30 USDT tapos low leverage ka lang, times 5, ganyan. So, i-check mo muna yung market. Once na nag-big dip, no, papunta doon sa pinaka-area mo. Doon sa kasi meron tayong area. Kunyari, papasok tayo ng 1 USDT to 1.5 USDT. Yun yung area. Pag bumagsak ng 1.2 or 1.1, ayan yan. Diyan kami papasok ng 100%. So, pambawi, pambounce back. Kaya lang, syempre yung iba, maaga nagsipasok. Pero, ang problem kasi, minsan hindi nagto-30%. So, dapat nagto-30% ka muna. So, yun yung ginagawa natin. Or, ang ginagawa namin, waiting sa pag-dump ni BTC bago pumasok sa TA. Ganon. No? Kasi talagang nagti-TA din naman tayo ng BTC dun sa group. Kaya lang, kapag kunyari hindi sinunod yun, nako, medyo magiging dugo ang mangyayari dyan. So far, yung nangyayari ngayon, going 98. No? Ito yung sinasabi natin na medyo nag-iregla na. So, kung di man siya pumunta dyan, sabi ko nga, 98, baka kunin. Baka lang. Pero possible na rin mag-bounce back yan dahil
nakikita natin na medyo mataas yan. Sabi nga natin, ang dami nagsasabi sa akin, KGX, wag ka lang dyan bumase kasi kapag dyan ka bumase, hindi naman yan reliable. Ako, para sa akin, okay to. Medyo good to. And then, syempre, gumuguhit tayo ng sarili natin. Diba? Guhit bata. Diba? Dyan natin tinitingnan. So, guguhit muna ako. And then, titingnan ko kung hanggang saan. So far, kung tinitingnan ko yung mga resistance ko ngayon na dating support, so, tinitingnan ko din dito na kung tumatama siya. So, para sa akin, is okay. Tumatama siya. So, meaning, maayos yung guhit ko. Tapos, binibase ko siya dyan. Base lang tayo. So, sabi ko nga, kapag ang gusto mong profit is nasa 20% lang to 30%, for me, good yung ganitong strategy. Kasi, halos nakukuha naman yung 20 to 30%. O, for example, kahapon. O, di ba? So, 104.7 or 104.8, no? 104,800 ang BTC. Bumagsak ng 103.8. O di ba? 1,000 USDT na kagad din nun. Ilang percent ka na? Di ba? Sa times 20, sa times 25 mo ay BTC, parang nasa 25% na yan to 27%. Paano kung nag times 50 ka pa? Nasa 50% ka na. So medyo good. Medyo good siya. So ayan, katulad niya, no? 98.8. Bumababa siya ng 98.8. Kunyari, kung pumasok ako sa TA ko ng 99,200, bumaba na to kagad ng 300 USDT. Di ba? So, yun lang yun. Yun lang yung sa akin, mga kapatid. So, nakikita niyo naman di ba? So, kakasabi ko lang na possible bumaba ng 98,100, di ba? And then ngayon, nasa 98 na siya, di ba? So, ganun lang. Yun lang yung ginagawa natin, mga kapatid, no? And then ito, tops are down ng 8% to 10%, yes. Once na nag-dip si BTC, yun yung sinasabi natin, yung mga altcoins, sumusunod sila, yung lalo-lalo na yung sumusunod kay BTC. Bumababa sila ng ganyan 8 to 10. Minsan pa nga triple. Minsan pa nga triple ang binabagsak nila. So, pero para sa akin yung 5% na dip is normal lang yun. And then, malay natin, check natin hanggang 97,300, no? 97,300 yung sa support natin. So, ayan, for example, 98,700 na. So, di ba? 98,700 na. So, tingnan natin dito. 97,3700, di ba? So, yung mga malalakas ang loob, di ba? So, margin nyo dapat mababa lang muna, and then mag long position, and then 30% cut loss, di ba? No? 30% cut loss, tas 30% ng margin i-enter para at least kahit papaano kung magkamali ka man, 30% lang, tapos 30% ng margin mo, tapos 30% lang mawawala, di ba? So, yun lang yun. Ganun lang ako mag-TA, mga lodi. Pero sa altcoins, hindi natin pinapakita yung sa altcoins, di ba? So, yun lang, AGX. At tingin ko naman dito, magkakaroon ng bounce back to, and sasabay ang altcoins, mga kapatid, no? Yun lang yun. Pero inaasahan natin na ang support natin is dito sa 97.3. Pero siguro kapag nag-end yung mismong market ng 99,500 or 99,700 at meron tayong candle dito sa gilid, possible baka lumipad na rin yan, no? So yun lang sa ngayon, AGX. At saludo sa inyong lahat, mga kapatid. Sa mga wala pang group sa Telegram, gamitin nyo lang yung BitGet account na nandiyan dyan sa description. Tapos PM nyo ako sa Telegram kung gusto nyo pumasok sa group natin. Kung ayaw nyo naman, walang problema. Diba? May alternative platform tayo, nandiyan dyan din sa description. Okay? So, pero main platform natin is BitGet, mga lods. Okay? Saludo.